Naliligo ang mayamang babae. Naglalakad siya mag-isa sa tabi ng ilog na nakasuot ng bathrobe. Ngunit tuwing may lalaking lalapit, bigla itong namamatay. Subalit walang nangyari sa binata. Nagulat ang mayamang babae sa pagdating ng binata, dahil 30 taon siyang nanatiling dalisay. At walang lalaking nakalapit sa kanya ng ganito. Hindi siya makapaniwala kaya, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake sa binata. Ngunit hindi man lang nasagi ang damit ng binata. Sa halip ay nasugatan siya ng isang hangin. Nagmula sa binata. Isang hangin lamang, ay sapat para talunin ako. Ito ay ang sinasabing antas ng Diyos ng digmaan. Ngunit hindi alam ng binata ang lahat ng nangyari. Akala niya na himatay ang babae dahil sa low blood sugar. Kaya agad niya itong dinala sa hotel. Hindi ko man lang nasagi ang tao. Ngunit lahat ng aking kalamnan ay nasira. Huwag kang gumalaw. Bali ang iyong kamay. Itutuwid ko muna ito. Gagamutin mo ako. Huwag kang mag-alala. May alam akong kaunting panggagamot. Ikaw ang sumaire sa aking lakas. Siguro gusto mo lang akong pagalingin. Para pagkatapos ay hiyain ako. Mas mabuti pang mamatay na lang. Patayin mo na ako. Tiisin mo ito. Talagang marunong ka ng panggagamot. Mukhang hindi naman masama ang taong ito. Talagang ginagamot niya ako, ngunit nagsisi ang mayamang babae. Nang aksidenteng nadiin ng binata ang Yinchun Point, dito natiyak ng mayamang babae na may masamang balak ang binata. Nang oras na iyon kinakabahang kinuha ng binata ang manual. Naghahanap ng solusyon, nang lalapat para gamutin ang mayamang babae. Hindi niya inasahan na sisapakan siya nito. Dito nagulat ang mayamang babae nang malaman na hindi lang gumaling ang kanyang mga sugat, kundi umabot pa sa antas ng Grandmaster ang kanyang kapangyarihan. Agad na pagtanto ng mayamang babae na hindi pangkaraniwan ang binata, kaya curious siyang nagtanong kung anong martial art ang kanyang pinagsasanayan. Nang malaman niyang ang Jiuyang Jiigong ay nasa ika-9 na antas na, lubos na nagulat ang mayamang babae. Agad siyang tumawag sa kanyang ama para itanong kung gaano kataas ang ika-9 na antas. Ngunit sinabi ng kanyang ama na kahit ang makapangyarihang Shazen ay umabot lamang sa 3 antas. Ang kanyang lakas ay isa sa mga haligi ng siya. At sa loob ng 1,000 taon, walang nakaabot sa 9 na antas. Nakatagpo ako ng isang nasa 9 na antas. Sabi niya 6 na buwan pa lang siyang nagsasanay. 6 na buwan lang. Sabi niya ang pangalan niya ay Linran. 9 na antas. Ang 3 antas ay Martial Saint na. Maaari kayang siya ang war god na nagkatawang tao. Nasaan siya? Nasa labas lang ng pinto. Sabi niya gusto niya akong pakasalan. Ano pa ang hinihintay mo? Umuwi ka na at kunin ang huko mo. Para makuha ang binata, agad sinabing nagugustuhan niya ito. Bakit hindi tayo magpakasal? Ngunit tinanggihan ng binata ang alok. At sinabing may kasunduan na siya ng kasal. At ang kanyang mapapangasawa ay si Ye Qingwo na CEO ng Ye Group. Ngunit hindi niya alam na ang mayamang babae sa harap niya ang siyang kanyang hinahanap na mapapangasawa. Nakita ng babae ang kanyang kawalang malay. Kaya naisip niyang asarin ito. Mabuti naman, si Ye Qingwo ay napakaganda at napakatalino. Paano niya magugustuhan ang katulad mo? May punto ka. Bukas, pupunta ako sa kanya para kanselahin ang kasal. Hindi, sandali. Huwag kang basta sisuko. Subukan mo pa. Baka magustuhan ka niya. Iniisip mo bang tuta ako? Alam ko na. Kayong mayayamang dalaga, walang kwenta. Ayaw niya sa mayayamang dalaga. Hindi ko dapat ipaalam ang aking pagkatao. Pero kailangan mo makita siya para kanselahin ang kasal. Narinig ko sa makalawa, si Ye Qingwo ay dadalo sa investment party ng pamilyang Ye. Bakit hindi mo subukan? Talaga, oo naman. Pero, ang mga dadalo ay mga kilalang tao sa lungsod. Ang pinakamababang asset ay 10 milyon. Meron ka ba 10 milyong asset? Sa akin,
Natitira na lang 30 piso. Walang problema. Gusto mo bang kumita ng ganyan? May maimumungkahi ako. Ano iyon? Para kumita ng 10 milyon. Ang pinakamayaman sa siya na pamilyang Son ay nag-aalok ng 1 bilyong reward para sa mahusay na doktor. Alam ko na, gusto mo akong isama, para mandaya. Anong pandaraya? Hindi mo ba ako kagagaling lang? Nagamot mo ba ako kanina? Huwag kang mag-alala, maliit na problema lang iyon. Kahit anong sakit, para sa kanya. Parang, sipon at lagnat lang. Kung ganyan lang kaliit na sakit, pumunta na lang sa ospital. Hindi mo naiintindihan, ganyan ang mayayaman. Kahit sipon at lagnat lang. Kung hindi gagastos ng 10 milyon, hindi sila maniniwala na gumaling sila. HMM, ano na pag-isipan mo na? Sasabihin ko na, hindi ako gagawa ng labag sa batas. Punta tayo kung kaya mong gamutin mo. Kung hindi umalis ka na lang. Tama ka. Sige, pupunta ako. Susubukan ko. Huwag nang maglagi, bukas isasama na kita. Sige. Talagang makalangit na tao. Binibining Son. Ang pintig ng puso ng ama mo. Tumigil na ng 3 araw. Siya ay patay na. Hindi. Hindi siya patay. Binibini. Oras na para hayaan ang iyong ama. Maipalibing. Hindi pa 3 araw. May pag-asa pa. Hindi ba nag-alok tayo ng gantimpala? Tiyak na may mga dalubhasang darating pa. Binibini. Dinala mo na lahat ng magagaling na doktor. Sa siya. Lahat ng doktor. Kapag narinig ang pangalan ng pamilyang Son, nagtatago na. Tanggapin mo na ang katotohanan. Taasan ang gantimpala. 1 bilyon, 10 bilyon. Basta may makapagsasalba sa aking ama. Binibini. Ano iyon? Bitiwan mo. Binibini, tumayo ka na. Hindi na maaaring mabuhay ang patay. Bakit nagmamadali? Sino kayo? Ako. Nako, kinakabahan ako. Wala yan ako na magsasalita. Magkaroon ka ng kumpiyansa. Maglakad ka lang pasulong. Tiwala lang. Ay oo nga pala. Tandaan mo mamaya. Ang aking kakayahan. Sabihin mo sa kanya ng malinaw. Sige, oo. Binubuhay ang patay, binubuong muli ang buto. Ang dakilang manggagamot si Master Lin ay narito. Ikaw ba ang doktor? Tama. Ang kalagayan ng pasyente. Nasa anong yugto na? Ang puso ng aking ama ay tumigil ng 3 araw. Nasa yugto na ng pagsusunog. Ha 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 ha. Narinig niyo ang tawa ni Master Lin. Sinasabi ni Master Lin na ang maliit na sakit na ito, sa pag-uusap lamang, ay magagamot na. Sandali lang. Kahangalan. Sinong mandaraya ito? Binibining Son, dapat maging mapanuri ka. 2 batang walang alam. Walang karapatang hamanin ng kalikasan. Tiyak na mga mandaraya. Kaya nyo bang buhayin ang aking ama? Siyempre, Master Lin. Simulan mo na. Tingnan muna ang sanhi ng sakit. Anong titingnan na sanhi? Kung pupunta ako doon, makikita ko lang ang dahilan ng kamatayan. Dinala na para sunugin. Ito ba ang sinasabi mong maliit na bagay? Son Yangxiang, gusto mo bang magligtas ng tao? Kung ayaw mo, aalis na kami ngayon din. Sige. Sandali, binibini. Ang aming Master Lin, may isang patakaran. Bayad muna bago gawin.
Nakita niyo mga mandaraya nga sila. Yuan Ying. Ang card na ito may 1 bilyong. Password ay 6 na 0. Binibining Sun. Ngunit, kung lolokohin niyo ako, hanggang langit at lupa, pupunitin ko kayo ng pira-piraso. Kung gugustuhin ni Master Lin, mababago niya ang libro ng kamatayan. Master, ikaw na ang bahala. Mga ginoo. Sandali lang. Ginang, pati pera ng patay nandadaya ka pa. Gusto mo bang gawin ko ito? Ayaw mo bang magligtas? Kung gayon aminin nating mga mandaraya tayo. Makasama ang pinakamayamang son. Ito ay ating 8 buhay na kapalaran. Ikaw. Ako. Hay nako. Mamaya kapag pumunta ka, gamutin mo na lang ng kung ano. Tapos tatakas tayo. Simple lang. Hanggang kailan nyo magkukunwaring magaling? Anong pagkukunwari? Ang aming Master Lin, kailangan munang maghanda. Oo, simulan na natin. Paano ba gagamutin? Oo. Titingnan muna ang pulso. Ito ay tinitingnan ang pulso ng patay. Hindi ba ninyo nakikita? Ang ginagawa ninyo, binibining son, dapat silang parusahan. Bata ka pa, nilalapastangan mo ang aming amo. Sasabihin ko sa'yo, tumahimik. Antas ng Grandmaster, napakabata pa. Kailan pa nagkaroon ng ganito sa lungsod? Magpatuloy ka, Master Lin. Magpatuloy. Paano ako magpapatuloy? Talagang patay na siya. Bakit hindi mo? Subukan ang Ying Chun Point. Anong bagay iyon? Subukan mo. Hindi naman mamamatay. Ang kulog ay umalingaw-ngaw ngunit hindi bumabagsak. Kahit ang langit ay natatakot sa kanya. Tapos na. Ginamit ang Ying Chun Point sa patay. Hindi ba ito paglabag sa langit? Hindi pwede. Ano na? Master Lin. Magsalita ka. Ito, Master Lin. Anong kailangan mong kagamitan o gamot? Sabihin mo lang. Ipapalipad ko kagad. Wala akong kailangan. Ha? Wala ka bang kailangan? Akala mo Diyos ka na. Titingnan lang ang pulso mabubuhay ang patay. Ang ibig kong sabihin, hindi na kailangang gamutin. Bahala na ang tadhana. Sinabi ko na nga ba, mga mandaraya lang sila, pati pera ng patay ninanakaw. Walang konsensya. Binibini, huhulihin ko ang 2 mandaraya. Hindi na. Nakita ko na ang kanilang kakayahan. Kung wala silang magagawa, dapat ko nang tanggapin ang katotohanan. Ilibing na, Ama. Amo. Umakyat sa langit ang amo. Nilinlang ang langit. Ito ay antas ng Master. Hindi lang nabuhay muli ang aking ama. Naabot pa niya ang antas ng Master. Nakatawid na ako sa tulay ng kamatayan. Bakit ako nabuhay muli? Buhay na. Talagang nabuhay ang aking ama. Si Master Lin ay may mahiwagang kapangyarihan. Malakas ang dugo at enerhiya. Muling pagsilang. Amo, may 30 taon ka pang mabubuhay. Paano nangyari ito? Ayon sa sikreto ng angkan, may darating na magliligtas sa pamilyang Son, sa bingit ng kamatayan. Sa tingin ko, siya na nga ito. Yan. Sino ang nagligtas sa akin? Sikreto ng angkan. Ama, ano ang sinasabi mo? Ang nagligtas sa akin. Maaaring ating ninuno sa pamilyang Son.
Yuan Ying, habulin mo sila. Opo.